na ito, kung kami ay narinig na kung nakikita mo kami na hindi kami galit ni Papa mo. Narinig ng lahat yung panawagan ni Bobby. Makita mo yung hinagpis ng parents. Anak mo, hinahanap-hanap mo, kahit saan ka umaabot, di ba? Ang hirap talaga. So I think it's incumbent on the part of the school administrators na sana tulungan nila na wala na sanang parents na magka-problema nito. Tulungan natin. Hirap talaga, hirap. Miss Relisa Lucina, you want to say something? Yung hindi nakakuan, yung bagong dating, hindi pa nakapag oath, please take your oath. You administer the oath, Kumsek? Please stand up and raise your right hand. Si Colonel Mina, nag-oath na po kayo kanina, sir? Hindi po. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation or public hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you. But again, bago kita i-recognize, Miss Lucina, si Mrs. Ruth Sabiliano, gusto mo magsalita? Baka mas maawa si BJ pag narinig ka. Baka bababa yun. Magpapakita sa'yo. Maraming mga leftist groups ngayon nagmumonitor sa atin. Ito hearing natin. Ayaw pumunta dito pero nagmumonitor sa kanilang mga cellphone. Makiusap ka kasi mga tao rin yan. Kahit na magkakaliwa yan, kahit mga NPA yan. Makiusap ka. Mga tao pa rin yan na maawa sa'yo. Magandang umaga sa lahat. Yes, sige. Maraming salamat po sa pagkakataon at oras na inilaan niyo po sa aming mag-asawa. Para sa aming anak na si Pichi. Ako po si Ruth Sabiliano, ina ni Pichi Ibon Sabiliano. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig na kung nakikita mo kami na hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin, Ate Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkakatapos ka sa pag-aaral. Naalala mo ba, nak, na bawat opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na mawalay ka sa amin dahil sa galing at talino mo, nak. Nakaalala yan, nagtitiwala kami sa iyo. Maraming opportunity ang nabuksan mo mula elementary hanggang ikaw ay nagkolehiyo. Di man tayo mayaman at sapat lang, pero di ito hadlang para kayo suportahan namin sa pag-aaral. Sa tuwing maalala ko kung paano ka namin binalaki at binusog ng pagmamahal, sobrang sakit ang naranasan namin ngayon. Ate Ibon, nak, sobrang kaming nag-alala sa'yo. Sobrang kaming namimiss. Ate Ibon, anak, nakikiusap kami sa iyo. Umuwi ka na, anak. Alam mo, mahal ka namin lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo. Na maawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa UPLB, Chancellor, sa inyo pong lahat, nakikiusap po kaming mag-asawa na tulungan niyo po kami na maibalik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo.
May anak din bilang magulang, lahat gagawin nyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na nangangarap na magiging NPE ang anak. Walang magulang na naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para maibalik. Tanging pakiusap ko naman naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak at maibalik sa amin ang aming anak na buhay at pagkatapos sa kanyang ambisyon, pagkatapos siya sa pag-iskila sa kanyang ambisyon sa kanyang buhay. Nak, please, nak, nakita mo kami ngayon, narinig mo ba kami ngayon, please, nak, maawa ka, bumalik ka na sa amin, nak. Okay na. Thank you, Miss Ruth Sabillana. Pasensya ka na. Bigay yung tubig. 1 minute suspension. Again, maraming salamat, Miss Ruth Sabillana. I would like to give the floor to Miss Relisa Lucena. Ma'am, you have the floor. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Again po, sir, ulitin ko lang din po, tulad po ng sinabi ni Kate, wala pong allegation na nangyayari. Meron pong katotohanan. Gusto ko lang pong sabihin sa lahat ng naandito, alam natin sa isa't isa kung ano nangyayari sa bayan natin. Kaya nga may NTF-ELCAC na napakalaking pondo ang nilaan ng dating gobyerno para lang po tugunan ito. Sana po harapin natin yung katotohanan. Plus sana po, ma-share namin sa inyo yung pain at saka yung agony sa tuwing mawawalan ka ng anak at yung anak mo nanganganib ang buhay. Sana po maramdaman nyo kung paano mawalan ng anak at hanggang ngayon, yung dinadanas namin na sakit kung buhay pa ba o kung ano na nangyayari sa buhay ng aming mga anak. Again, Sandali, Miss Lucena, for the record, yes, ano na status ng anak mo? Na nakabalik na sa'yo o hindi mo na nakita? Sir, way back 2021 ng April po, na-rescue po namin si AJ sa Kabataan Party List po. Nakuha po siya, tapos pinagamot ko po siya at nagkaroon po ng totally general check-up. Siya ba yung pinesent ng mga party list doon sa lower house ng Congress? Yes, sir. Yes, House sir. of Representatives? Yes, sir. Kasama po. Habang nag-hearing tayo dito, nandoon siya, pinipresent ng mga party list. Yes po. Ang pangalan niya, si... Alicia Jasper Lucena po. So, hinahanap natin siya, last Congress pa. Opo, sir. Ngayon, na-recover ninyo, kailan? Nung April 2021, sir. April 2021. Opo. Within 3 months, sir, napa-check up po namin siya, napa-general check up po with psychological test. Doon po na nakita po ng psychologist na meron po siyang psychological condition. Kasama na po dito yung PTSD, bipolar. So, bago ko po simulan, babasahin ko lang po yung ginawa kong position letter po. First, I would like to express my gratitude to Senator Ronald Bato de la Rosa for inviting me here. This is my second time testifying in the Senate. For those who are not familiar with me, I am Relisa Santos Lucena, the founder of the Yakap ng Magulang Movement Incorporated. This organization was established because of a mother's desperate efforts to rescue her child from a harmful organization such as the Communist Terrorist Groups, or CTGs, and their front organization, including Anak Bayan, the League of Filipino Students, Student Christian Movement, and others. 5 years ago, I also testified here in the Senate
exposing the deceptive recruitment and radicalization tactics that this organization used on my daughter, Alicia Jasper Lucena, who was only 16 years old when Anakbayan recruited her. Despite their claim of being a patriotic organization serving the poorest of the poor, their true intention is to encourage students to abandon their parents and their dreams, which is a manifestation of their evilness and terroristic behavior. My daughter's mental health was severely damaged as a result of the indoctrination and the experiences she had in the depressed areas and the NPA's camp in San Juan, Batangas in 2021. She suffered a panic attack that, according to the psychologists we hired, changed her behavior and led to her developing psychological deficiencies, such as post-traumatic stress disorder. Currently, she's taking medication for her schizophrenia and major depression, which I learned about through her online postings. Despite this, the Tulong Kabataan is still able to hide my daughter from us, her family. I feel deeply sorry for what happened to my daughter. It is heartbreaking to see her life being continuously destroyed by Anakbayan and the Tulong Kabataan or the Kabataan Party List, another CTG front organization. They have even threatened to send me to jail for allegedly kidnapping my daughter in April 2021. And they have accused my husband, which is a seafarer, of molesting her, which is a blatant lie. My presence here today is not only for my daughter, but for all the Filipino children who have been targeted and recruited by the CTG's front organization. Ang nire-recruit po nila hindi po yung mga nasa kalye, yung hindi po nagra-rugby o yung hindi po papatapon ng buhay, kundi yung mga batang inalagaan, sinuportahan at minahal ng mga magulang. They are still actively recruiting and radicalizing our children through their online education or seminars, often disguising them under attractive titles to appeal to young individuals. I urge the authorities to thoroughly investigate these tactics as revealed by former rebels or friendly rescued individuals, organization as a cover to indoctrinate members with Marxism, Leninism, and Maoism. And eventually, they are encouraged to participate in protest actions until they become agitated and frustrated with the government or the entire system, push them to join the terrorist New People's Army in the countryside. The worst part is that many of these children who joined the CTG's front organization have been killed in encounters with the AFP in the countryside. Their lifeless bodies were brought back to their families, a tragedy that no parent should ever have to endure. Thank you, sir. At meron lang rin po sana ako, sir, na ihahabol. Naalala niyo, sir, Yeah, go ahead. nung pangalawa pong hearing na tinanong niyo po kung nasaan ang aking anak. Ang sabi ko po, nasa Congress. Sabi niyo po sa akin, bakit hindi mo kuhanin? Ang sagot ko po, kahit po kuhanin ko siya, hindi po siya mag-i-stay at aalis din po siya. Yun po yung result ng radicalization. And ang dami po nating resolution na binibigay at mga programa, pero ang totoong problema po, sir, lahat kami dito, sana, kasi marami pong susunod pang biktima. Sa tuwing sasabihin namin na ito yung nangyayari sa anak namin, walang schools na nagsasabing iniintindi kami or tinatanggap na ito yung problema at wala po kaming malapitan. Naalala ko po may nag-advise sa akin na lagi po akong humihingi ng tulong sa government agencies. Ang tanging sinabi lang po nila sa akin, dalhin mo sa ibang bansa para mabago yung pag-iisip niya. Yun po yung problema namin, sir, na sana po yung mga susunod po na mga kabataan, pagka yung mga magulang, humingi ng tulong sa schools, sa government agencies, meron po sanang paglalagyan sa mga bata to prevent na hindi na po dumating sa pagkakataon na tuluyan ng makuha ng CPP-NPA. Kasi andun po yung mga parents,
tinitingnan nila at alam nila kung ano yung nangyayari to the point na wala na silang magawa. Kung sana lang po, right then and there, na pag sinabi po ng parents, tulungan niyo po kami na mailigtas yung anak namin kasi andito pa siya sa amin. Sana meron pong paglagyan, sir. Yun lang po. Thank you, Relisa. How about this WD? How can we help these children? Yes, sir. Yeah. Your Honor, magandang tanghali po. Ako po si Alan Tanhusay, Undersecretary po ng DSWD. Ang pangalan po ng opisina ho namin ay Inclusive, Sustainable Peace, and Special Concerns. Kami po ang nangangasiwa sa DSWD simula ng 2019. Kami po ay nangangasiwa sa mga former rebels, yung mga na-captured at mga sumuko. Kami po ang nagbibigay ng serbisyo sa kanila upang maitawid, upang ma-reintegrate po sila sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga community. Kami po ay namimigay o nabibigay, ang mga services po namin, binibigay po namin sa kanila ay ang Sustainable Livelihood Program upang makatulong na mai-inculcate natin sa kanila yung mga values natin. At isa hong programa, kasama ho sa Sustainable Livelihood Program, ang Kalahi sa Projects Program. Your Honor, meron po kaming i-share sa committee, if you don't mind, Mr. Chair. Please, go ahead. Ang DSWD po ay nagsagawa ng focus group discussions sa mga miyembro po ng Abu Sayyaf, sa Cordillera Budong Administration, Cordillera People's Liberation Army, sa dating miyembro ng Dawla Islamiyah, Maute Group, sa Communist Party of the Philippines New People's Army, CPP-NPA, sa mga miyembro ng Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, RPA Proletariat Alex Bongkayo Brigade, at ito pong mga grupo na to ang mga kinausap po namin. Lumalabas po sa aming mga focus group discussions conducted by the department with the former non-state armed groups. Itong taon lang po, lumalabas na isa ho sa mga 89 na mga former rebels ang nakausap po namin sa focus group discussion. Lumalabas ho na 53% ng mga respondents ay nagsasabi na recruit ho sila dahil sa poverty. Dahil po dito, sinisikap ho ngayon ng departamento na gumawa ng programa para ma-address ho natin ang mga sanhi o yung mga reasons why our children are vulnerable to recruitment and join the violent extremism. So, 48 out of 89 respondents po, lumalabas na extreme poverty ho ang dahilan kung bakit sila na-recruit. Kung kaya kami po ngayon sa DSWD ay nagdidisenyo ng programa, kagaya po na nabanggit ninyo kanina, na napaka-importante po ng profiling. Ang profiling na ito ay dinidisenyo po namin ngayon sa tinatawag naming social case management ng mga former rebels na mga na-recruit at yung mga na-capture. So ang social case management po, for the information of everyone, ay isang pag-akay o yung tinatawag ninyong profiling upang maitawid natin yung ating mga former rebels tungo doon sa kanilang pamilya at sa kanilang mga communities. Kasalukuyan ho namin dinidisenyo ang programang ito at ito po ay sana po ay mapunduhan starting January 2025. Ito po ay konsepto ni Secretary Rex Gatchalian dahil ang sabi niya, dapat ang DSWD ay hindi lamang namimigay ng cash assistance o ng mga ayuda, subalit ang DSWD dapat ay umaakay din sa ating mga kapatid na na-recruit o sa mga sumuko. So ito po, Mr. Chair, ang aming ina-address ngayon at kung humihingi po ang ating mga kasama dito ngayon ng atensyon at tulong sa ating gobyerno, ang DSWD po ay nakahandang tumulong sa kanila. Magandang umaga po. Thank you, Yusik Alan Tanhusay. Mr. Lucina, lumapit kayo sa DSWD? Hindi pa po. Hindi pa. May mga packages sila na mga assistance para makakatulong. Yes, sir. Ang anak ko po, sir, ay naandito lang po sa Luzon. Pakalat-kalat lang po. And
ang problema ko sa kanya, nagde-deteriorate na po yung kanyang physical health. At wala lang, ang inaano ko po, wala kaming mapaglagyan. And kahit po kasi idaan ko sa legal, alam ko pong hindi ako mananalo kasi nasa tamang edad na nga po siya. Pero po, pag nakikita ko po, parang bilang isang ina po, parang hindi ko po maatim na ginagamit po siya ng mga organization despite na alam nila na merong psychological condition yung bata. At kahit naman anong gawin natin, dahil nga sa mga nangyari, alam ko na galit sa amin yung anak namin. Kaya lang po, yung nga po yung request namin na sana matulungan kami, and even po sa mga left or sa mga CPP, NPA front organization, human rights na po ito. Nakikiusap po ako na ibalik nyo ang anak ko. Ibalik nyo si AJ para mapag-aral, magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung kayo nakapagtapos ng pag-aaral, kami ring mga magulang, gusto namin makapagtapos ang anak namin at magamot. Parang awa nyo na po. Yun lang po, Senator Bato. Thank you. Thank you, Ms. Relisa. Attorney Palpalatok, chairperson ng Commission on Human Rights, ano bang may tulong natin dito? The mother is already talking about human rights nung bata at saka human rights ng parents na na-deprive nung kanilang anak. How are we going to deal with this? Please, you have the floor. Particular po, salamat po, Mr. Chair. Particular po sa kaso ni Mr. Sabelliano, ang amin pong region ay nagsasagawa na ng investigasyon tungkol do sa nangyari do sa bata. Yung pong kay Ma'am Lucena, wala pa pong naimbestigahan naman po pala ng aming komisyon yung kaso niya. Pero ang isa ho sa siguro may imumungkahi po lang ng komisyon sapagkat ito ho'y wala sa aming mandato. Isa ho sa maganda sigurong programa na magandang tignan ng ating pamahalaan, yun hong psychosocial support na maitutulong dito sa mga bata na nabibiktima sa mga ganitong pangyayari. Sapagkat alam ho natin na kailangan ng nourishment ng kanyang katawan, yung physical condition niya and mental condition, pero kailangan, especially mental condition po, kaya kailangan po ang psychosocial support or intervention. Ganon din po kasi ang tinitingnan namin sa mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao. Sapagkat bagamat kailangan malaman kung sino ho yung nagkasala, kailangan din ho nating tignan yung kondisyon ng biktima. Victim-centered po ang ating pagtingin upang matugunan yung pangangailangan ng biktima mismo. Ganon din po dito sa mga batang ito. Thank you, Chairman. Maraming salamat. I would like to hear from Arian Jane Ramos. You have the floor. Share with us your thoughts. You have the floor. Good afternoon, Your Honor. I'm Arian Jane Ramos. I am also known as Marikit. I graduated from the University of the Philippines, Mindanao. I took a BA Communication Arts, major in Speech and Corporate Communication. I was the chairperson of the Gabriela Youth in UP Mindanao, and also I was the Gabriela Youth. Yes, Your Honor. And also I was the chairperson of the Alyansa ng Aktibong Kabataan sa UP Mindanao, or Anak UP Min. So I joined the New People's Army last May 11, 2014, 2 weeks after my graduation. I became the former secretary of the Guerrilla Front 55, SRC5, SMRC. So, Kate and I, we have the same story. So, parang, ayoko na po yung paulit-ulit na lang po tayo because we already know what is really happening sa mga universities, sa mga state universities and colleges when we talk about the CPP, NPA, NDF recruitment. But maybe I just want to raise na marami kasi nagtatanong sa akin, so ano yung pwede nating gawin? So given that napakarami na po naming mga
former members ng legal front organizations na naging member ng mga underground mass organizations at hanggang naging membro ng Communist Party of the Philippines at naging membro na po talaga ng New People's Army. Why not we will use our testimonies as grounds na itong mga identified legal front organizations ay maging basis kung kailangan pa ba natin silang i-accredit. Kasi we always talk about the policies, nagawa na natin tong lahat, no? Bakit may nakakalusot pa rin? Because the Communist Party of the Philippines will never stop recruiting students dahil ang mga estudyante ang balunan ng mga politiko-military cadre sa CPP-NPA, no? It is the responsibility of the Communist Party of the Philippines to recruit students para ipagpatuloy yung People's Democratic Revolution. It is part of the indoctrination and it is the responsibility again of the members of the Communist Party of the Philippines. No? Miyembro yan ng legal front organizations at lalong-lalo na syempre yung mga miyembro mismo ng New People's Army. So, sa konsepto kasi ng People's Democratic Revolution, ng CPP-NP-NDF, may dalawang forma ng pakikibaka. Yung paulit-ulit na po din namin dinediscuss, yung parliamentary struggle and the armed struggle. Hindi po yan pwedeng magkahiwalay. As long as we are very open with the organizations that are already identified as legal front organizations, paulit-ulit magiging cycle lang po ito. Kasi we as former rebels, we are also sacrificing ourselves in exposing the truth po, no? Kahit nga kami, after nito, tatawagin kaming taksil sa bayan, mga etc., all those negative na mga sinasabi sa amin. Pero at the end of the day, we are here alive to tell you the truth that this is not red tagging, no? Siguro, yes, we recognize academic freedom, but academic freedom is not unlimited, no? We want to help you in creating a legislative bill, no, that will not infringe the academic freedom of the institution and of course, no, the students' constitutional right. Kasi lahat naman po, parang kung ikaw kasi naging aktivista ka na, tapos na-radicalize ka na, kung nasa legal front organization ka, for example, Raul Manuel, you have the audacity to really talk about the laws and the provisions sa gobyerno kasi nasa legal front organization ka. But how about those people or those children na nasa loob mismo ng kilusan na hanggang ngayon ay members ng New People's Army? So, kung atin pong talagang, I mean, if we will really dig into the mechanisms ng CPP, NP, NDF, ang dalawang forma ng pakikibaka, napakataas pa po yan napakalalim po yan na scientific explanation, no? Pero kung tayo lang first, of course, paulit-ulit na po kasi kaming nagsasabi ng mga legal front organizations, pero why is it that until now we still recognize the legal front organizations, Anak Bayan, League of Filipino Students, Gabriel Youth, and even us, no? And of course, yung ibang mga tao na they are blind about what is really kung sino ba talaga yung mga tao na nasa loob ng Kabataan Party List, na nasa loob ng Gabriela. Kasi patuloy nilang sinasabi na sila yung tumutulong sa mga tao. And later we will discuss to you, no, kasama ko po yung mga members ng indigenous people sa Talaingod, Manobo, and the former secretary of the SRC5 to really share to you what is really happening, no, doon talaga mismo sa kabundukan, na kung saan connected ito sa pagre-recruit, hindi lang doon sa mga kabataan na katutubo, kung hindi nagiging balunan ito para makapag-recruit ng mas marami pang mga kabataang estudyante, especially, no, sa Universidad ng Pilipinas at sa Polytechnic University of the Philippines. So, yun lang po. And of course, no, later we will also parang makonect na lang po namin lahat na at the end of the day po, no, kahit po na si University of the Philippines, si PUP, may mga ganitong palisiya, kung wala po tayong political will to really stop, no, or prevent the recognition of the legal front organizations, wala po tayong magagawa. And alongside with the prevention na hindi ma-recognisa ang mga identified legal front organizations,
we are begging the government to really look into the welfare of the students, no, when it comes to education. Dahil nakasaad naman po sa constitutional right natin na everyone, no, should have a quality and accessible education. Yun lang po at maraming salamat.